Hello mga my love! So for today's video nga pala guys is gagawa tayo ng furikake salmon. Paano po ito gawin? Please watch on my video. Ayan na nga mga my loves is kumuha po ako ng 3 salmon galing sa aming freezer. Kasi nga paborito namin yung furikake salmon nga mga my loves. So ito na nga siya. Kasi nga still frozen pa siya, so kailangan mong hugasan para po lumambot ang ating salmon. So ayan, individually talaga nahuhugasan natin guys, para at least naman pag ating tatanggalin sa plastic, okay na siya. So ayan, isa-isahin po natin ng hugas. Ayan po siya mga my loves, makikita po ninyo. So ayan po, kailangan po natin siyang tanggalin. Ayan na nga mga my loves, tapos na siya, hugasan. Alam nyo guys, ang kagandahan ng salmon talaga is very healthy talaga sa atin. So ito na nga mga my loves, ipiprep na natin yung salmon na hinugasan kanina. So kumuha ako ng plato at saka mangkok, ilalagay natin dyan yung tinanggalan na natin na balat or naka-plastic na salmon. So ayan, individually talaga na naman mga my loves, tanggalin natin. Sobrang easy lang po talaga to mga my loves. Kasi nga kung mayroon kayong salmon sa bahay nyo, umpisahan nyo na ngayon, magluto na kayo at gawin nyo po ito sa inyong bahay. Siguradong magugustuhan ng inyong asawa, ng inyong anak, at sigurado din healthy pa sa inyong lahat. First time ko mga my loves na makatikim ng furikake salmon na yung asawa ko yung nagluto. Kasi yung asawa ko talaga mga my loves is mahilig talaga magluto. At saka meron din siyang sarili niyang page nung pagluluto, kaso nga lang na busy pa siya. But pero muna ako mga my loves is ako muna yung i-eksena kasi nga gustong gusto ko rin matutong magluto. So ito na nga mga my loves, isipan ko talagang magluto ng salmon. So ito na nga mga my loves, na prep natin. So ito na siya. Yung kailangan nyo lang mga my loves, yung ating Himalayan salt, or kailangan din nyo ng regular salt at saka black pepper. And then mayonnaise. Yung gustong-gusto ko talaga is yung best foods kasi nga maganda. So ayan nga mga my loves, ipiprep na natin siya, ilalagay na natin siya dyan. Sa inyo po yan mga my loves kung paano nyo pa iprep yung mga furikake salmon. So sa akin ganyan ko po piniprep kasi nga gusto kong ganyan lang talaga siya. So pagkatapos niyan mga my loves, binuksan ko yung real mayonnaise, ilalagay na natin siya. Kailangan mga my loves yung mayonnaise is pahid nyo ganyan-ganyan, nakikita nyo sa ating video. So, ganyan-ganyan lang siya mga my loves. Very easy lang talaga yung step na to. Actually, kung may anak kayong mga maliliit, kung gusto nyo matuto magluto, pwede nyo talagang gamitin ng ganito kasi nga matututo yung mga bata magluto. But anyways, yung anak ko rin talaga mga my loves, nagluluto siya. So, I'm really proud of that. So, ito na nga mga my loves, tapusin na natin yung pagpe-prep. At saka yung pangatlo, ito nga mga my loves, ipapahid lang natin yung ating mayonnaise mga my loves ng ganyan. Kayo na po bahala mga my loves kung gaano karami yung mayonnaise na ating ilalagay sa ating salmon. So kayo na po ang bahala niyan, estimate lang po. At saka syempre mga my loves, pagkatapos ng ating pagpe-prep na ganito, isusunod po natin ilagay yung salt. Pwede po gamitin dito yung regular salt Sa amin kasi gusto namin yung Himalayan salt. So pagkatapos nito mga my loves is isusunod po natin ang black pepper. So ayan na po mga my loves, ayan na po ang ating second step. So pagkatapos ng mga my loves, gusto ko kasing i-add yung Beagle sesame seeds. Kasi gusto namin yan. So, ayan na nga mga my loves, nasa sa inyo po yan kung gusto nyong mag-add ng ibang style. So, ayan na po, ready na po siya. So, kailangan po lagyan po natin yung pan natin ng butter before natin ilagay yung salmon na may furikake So, ayan na mga my loves, inalagay po natin dyan para na po ready lutuin. Ready na po siya talaga mga my loves. Very easy lang step natin sa paggawa ng ating furikake salmon. So, ayan na po mga my loves. Ready na siya talaga mga my loves. Tapos, wag po nating kalimutan yung i-preheat po ang ating oven for 15 minutes. 375 degrees po siya So, ayan na po mga my loves. Nilalagay ko na po ngayon sa ating oven. Ayan na po. Tapos pagkatapos niyan mga my loves is pag maluto siya for 15 minutes, pwede na po siya nating kunin. 'Di ba? Ganun lang kasimple mga my loves, very easy ang step. So ayun na nga mga my loves, tapos na po siya, lutong-luto na po. Ready na po ang ating furikake salmon. So please, kung gusto niyo pong matuto, i-follow niyo lang po ang page na to. At saka yun po mga my loves, kita-kits po sa susunod nating mini vlogs na gagawin. Kung gusto niyo po itong matutunan, gawin niyo na po sa inyong mga kabahayan. Thank you po sa inyong panonood. Thank you very much. Bye!